sumasampalataya, hayaan natin na tayo magpabautismo sa kadahilanang ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya maliwanag po yun mga kapatid. Magpapabautismo ang bawat sumasampalataya hindi dahil gusto ng pastor o hindi dahil gusto niya na magpabautismo, kundi ang sabi sa pag-uusap ni Juan at ni Jesucristo, ito ang kalooban ng Diyos. Hayaan mo kang mangyari ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo nagpabautismo, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. At ang sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 21, ang sabi po roon, chapter 2 verse 21 ng Juan ay ang kukunin natin doon ay ang salitang halimbawa. Ayan. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Ayan. Ang kukunin nating salita doon ay yung sinabing halimbawa na dapat niyang lakaran. Kaya kung si Jesus man ay nagpabautismo, ang ibig sabihin pala noon ay siya isang halimbawa na dapat tularan ng mga lingkod ng Diyos. So si Kristo ang naging example sa kadahilanan na kung tatanungin kasi, bakit nagpabautismo si Jesus? Wala namang kasalanan. Wala namang nasumpungang kasalanan sa kanya. Bakit siya nagpabautismo? Kaya ang ating kukunin doon ay yung salitang sinabi ni Pedro. Na ang sabi ni Pedro ay dahil si Jesus ay isang halimbawa na dapat nating tularan. Kaya kahit ikaw ay isang tao na sinasabi mo na wala kang kasalanan, hindi ka naman madumi, wala ka namang inaargabyadong tao, pero sumampalataya ka sa Panginoon, ang ibig sabihin noon ay si Jesus ang halimbawa natin. Kaya kalooban ng Diyos magpabautismo at si Jesus ang isang naging halimbawa natin. Na susundan ba natin mga kapatid? Amen. Amen. Ngayon, kung pupunta naman tayo sa aklat ng mga gawa na sinulat ni Dr. Luke, ang sabi dito sa chapter 19 verse 2, chapter 2, huli na natin yung 19, chapter 2 verse 38 ng tinatawag na mga gawa. Chapter 2 verse 38. Susunod natin ni 19. Ayan. Ang sabi sa chapter 2 verse 38 ay ganito. Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyong Espiritu Santo. Ayan, ang sabi dito, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, magsisi kayo sa mga kasalanan at, ano sabi, Princess? Pakiulit mo. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Ayan, pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Ang sabi ni Pedro, dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 38, pagsisihan at talikdan. Ibig sabihin ng talikdan ay talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo. Kasunod pala ng sinasabi na ikaw ay sumampalataya, sumunod ka sa halimbawa ni Kristo, magsisisi ka. Ibig sabihin ng magsisisi ka kakalimutan mo na yung mga dati mong mga kasalanan. Hindi mo na gagawin yun. Kung ikaw babanggitin ko ito no, mga kapatid, hindi ito nababanggit ko lang madalas. Kung ikaw ay isang manginginom, hindi ka na ngayon ganoon. Hindi ba? Kung ikaw ay manginginom, hindi ka na ngayon ganoon. Tatalikdan mo daw ang iyong mga kasalanan
Kaya kung mapapansin natin mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos, pag sila nagtitipon-tipon, ang ginagawa nila nag-aawitan, nagkwekwentuhan, nagpapatotoo. Nasa banal na kasulatan yun eh. Pag sila nagtitipon-tipon, nag-aawitan sila, nag-uusap patungkol sa Panginoon, hindi na yun dati na nagiinuman pag sila nagkikita-kita. Hindi na sila, pag nagkita-kita, kukuha ng mga alak na inumin. Hindi na ganun. Tatalikdan ng araw eh. Magsisisi ka, tatalikdan mo ang iyong mga kasalanan. At tatanggapin daw yung kaloob ng Panginoon. Ang sabi, pag ikaw ay nagsisi, tinalikdan mo ang mga kasalanan at nagpabautismo ka, ang sabi, tatanggapin mo yung kaloob ng Diyos na Espiritu Santo, ang sabi doon. Kaya, pag ang tao ay nagsisi, tinalikdan na yung mga gawa niya na kasalanan. Nababanggit ko lamang yung marami kasi yung kasalanan, nababanggit ko lang yung inom. Meron naman diyan na iba't ibang kasalanan, gano'n, marami. Yun lang ang yun lang nabanggit ko. Tatalikdan yun, kasama kasi yun eh, paglalasing eh. Tatalikdan yun, magsisisi ka, magpapabautismo ka ngayon. At pag nagbabautismo ka, dahil tinalikdan mo na ang kasalanan mo, nagsisi ka na, nagpabautismo ka, tatanggapin mo yung kaloob ng Panginoon. Ayan, yun ang maganda ron. Laging may premyo, laging may gantimpala. Sundan natin sa Acts 19:3-6. Kung ikaw dito nila ako uupo, hindi ka na mahirapang katatayo. Alisin mo yung ventilador. Yan. Kung gayon, sa ano kayo na bautismohan, tanong niya. Sa bautismo ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Yan. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan. Sila'y nagpabautismo, kanino pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag tayo nagbautismo, binabautismuhan natin siya, ang isang tao, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pwede rin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pareho din yun. Bakit? Ang sumampalataya sa Anak ay sumampalataya doon sa nagsugo sa Kanya. Ibig sabihin, kung anak man ang ginamit, sakop na ron doon tinatawag na Ama. Kapag ang sabi ni Jesus, ang sumampalataya sa Kanya, sumampalataya doon sa nagsugo. Kaya ang sabi dito sa Acts chapter 19 ay ang bautismo na binabautismo ni Juan sa tubig ay bautismo tanda ng isang pagsisisi. Ang sabi doon. Tuloy-tuloy natin. Ngayon, sa aklat ng tinatawag na mga gawa pa rin, chapter 22, verse 16. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ayan, ang sabi rito, at ngayon huwag ka nang mag-atubili, magpabautismo ka. Ano ang ibig sabihin doon? Huwag ka nang mag-atubili. Huwag ka nang mag-atubili, magpabautismo ka. Ang ibig sabihin doon, inuutusan, hindi ba ganoon mga kapatid? Yun ang tono sa sinasabi. Huwag ka na kang mag-atubili. Kumbaga, huwag ka na mag-alinlangan. Magpabautismo ka, ang sabi doon, at magiging malinis ka. Kaya yung bautismo pala mga kapatid, katulad ng sinabi dito sa 22:16, bagamat sa umpisa ay sinabing ito ang kalooban ng Diyos na dapat mangyari, ang sabi ni Jesus kay Juan, sa paglipas ng mga pangyayari, ang sabi dito sa 22:16 ng mga gawa, magpabautismo ka, huwag ka nang mag-alilangan o mag-atubili. Sa talatang ito, ipinakikita na ang bautismo sa isang mananampalataya, pag ikaw ay nagsisi, ito'y isa ring utos sa mga sumasampalataya. Kaya pag ikaw ay sumampalataya,
inuutusan kang magpabautismo at maging malinis. Ibig sabihin, katulad ng sinabi natin sa aklat ng tinatawag na 238, tanda ng pagsisisi. Ibig sabihin, magsisisi ka. Siyempre, i-confess mo yung mga kasalanan mo sa Panginoon. Ngayon, magsisisi ka. Babautismuhan ka ngayon dahil inuutos yun sa 22:60 ng mga gawa. Babautismuhan ka na dahil yun ang utos. At ngayon, pag ikaw ay binautismuhan, ang sabi, upang ikaw ay maging malinis. Ang isang tao na malinis na, halimbawa, si Brother Dexter, naguhukay doon sa tinatawag na doon sa drainage, sa lubak, o kanal, naghuhukay siya roon, ay naligo na, nalinis na, naligo na. Nagsuot na siya ng damit na pang malinis na, nagputi na siyang short, pati sandong puti. Pagkatapos Brother Dexter maglinis, naligo ka na ng safeguard, magkukuhang kabali, magdudumi kabali, gano'n, magdudumi bali ikaw. Hindi na, ano, yun ang kaisipan, hindi ba, ano? Wala tayong nakitang Pilipinong gano'n, ano? Opo. Oo. Dahil, malinis na. Oo. opo, dahil malinis na po tayo. Oo. Ingat na ingat tayo umupo. Pag sa uupuan natin, medyo malikabok, ay yung bimpong pampong na sa mukha natin, yung pang nilalagay natin dito sa uupuan natin, malinis na tayo. Oo, naligo na tayo. Kumbaga, malinis ka na. Bakit ka dudumi uli? Meron bang mga babae na gano'n, matapos silang maligo, mag-makeup, tapos magdudumi sa mukha nila? Wala akong nakitang ganoong mga Pilipino, na ang Pilipino nga kahit maginaw naliligo dahil malinis tayong mga Pilipino, hindi ba? Saka nakakitang taglamig, Disyembre, naliligo tayo, hindi ba? Hindi tayo makatiis na hindi maligo sa umaga. Kung lumampas man ang umaga, bago matulog, maliligo tayo. Maliban na lang siyempre kung ikaw ay may trangkaso, talagang hindi ka pwedeng maligo noon. Pero pag ikaw ay marumi, kung bakit gusto mong maligo, maglinis kung minsan ngayon nagbabara yung tinatawag na daluyan ng tubig pag tayo marumit naligo tayo, natatanggal yung mga banil natin sa katawan. Pero pagkatapos noon, wala nang nagdudumili, wala nang naglilibag uli sa katawan o nagpapadumili sa katawan dahil malinis na. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpabautismo ka upang ikaw ay maging malinis. Kaya yung mga bautismado, ibig sabihin nag-iingat na yon sa paggawa ng tinatawag na pagkakamali upang hindi na sila madumihan. Sa may mga pagkakataon, kahit ayaw mong madumihan, may mga pagkakataon na iilansikan ka ng dumi, natitilansikan ka, nadudumihan ka, dahil siyempre, kahit na itago mo ang damit sa aparador, may alikabok na mapupunta. Ibig kong sabihin, kahit anong mga pag-iingat, may mga pagkakataon o mga kadahilanan, bagamat ayaw natin, natitilansikan o nadudumihan. Pero hindi naman sinasadya yung mga kadumihang iyon. Ayaw nga nating madumihan, lalo't bagong paligo tayo. Diba ganon? So sa bautismo ay ganon, mga kapatid. Pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, na ikaw ay magsisi sa pamamagitan ng bautismo, magiging malinis ka ngayon. Pag malinis ka na, ingat ka na siyempre, gumawa ng tinatawag na pagkakamali. Iniingatan mo na yun. Hindi ikaw ang magyayaya. Hindi ikaw ang magbibigay ng kadahilanan para ikaw ay magkaroon ng tinatawag na karumihan uli. Kundi iingatan mo na yun. Walang ganoon na pagkatapos magdumi, tatawagin ng mga kalaro. Oy, bagong ligo ako, pinaliguan ako ni Inang. Pagkatapos, taray ka, maglaro tayo sa alikabok. Walang ganoon, di ba? Malinis na, lalo yung mga bata, pwede pa. Pero pag mga may isip na, walang ganoon. Ibig sabihin doon, sa bautismo ay ganoon, mga kapatid. Pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon,
sumunod sa kanyang utos, malinis na tayo, ingat na tayo. Ingat na tayong gumawa ng mga pagkakamali natin sa buhay dahil tayo ay bahagi na ng tinatawag na katawan ng Panginoon. Ang tawag na sa atin kung tayo katawan na ng Panginoon ay iglesia. Ano kung tayo'y talampakan? Bahagi pa rin ng katawan yun. Ang sabi nga ng Panginoon yung pinakamahinang bahagi ng katawan ay dapat pa nga nating alagaan hindi ba ganon? Kung tayo man ay hindi kamay at tayo ay hindi tuhod, kundi tayo isang talampakan, lumagay na lang tayo sa isang mababang kalalagyan natin. Isang talampakan, ang sabi, ingatan pa natin kung tayo man ay nasa mababang kalalagayan. Kung tayo ay nasa mataas na kalalagayan, edi lalo nating ipagpasalamat sa Panginoon dahil mataas ang naging bahagi natin sa katawan. Kung tayo man ay naging paa o tiyan o kamay, pasalamatan. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, kung sino pa nga ika ang mas mahina, mas dapat nating bigyan ng pansin. Anong ibig sabihin nun? Kung halimbawa naging talampakan tayo, hindi ba natin iingatan yung talampakan? Subukan mo, huwag mo ingatan yung talampakan. Pag iyan natinig, tinan ko lang kung hindi maapektuhan yung tiyan mo. Bakit? Hindi ka makakakain, hindi ka makapagtatrabaho. Apektado yung tiyan mo niyan. Hindi ka makakapunta doon sa tinatawag na kukunin mong bigas para isaing ng iyong kamay at isubo sa iyong bibig dahil apektado ng tinatawag na talampakan. Kaya bahagi tayo ng katawan. Kumbaga, ang iglesia binubuo ng katawan na iba't ibang sangkap. Ganun ang tawag sa mga mananampalataya, bahagi ng katawan. Pag ikaw ay tinatawag na iglesia ng Panginoon dahil sumunod ka sa kalooban niya, nagsisikat na pabautismo at naglinis na, hindi mo na hahayaang ang mukha mo ay magkaroon ng tinatawag na dumi. Mapipintasan ang iyong buong katawan. Kahit nasa paa na lamang, hindi ba sa paa, naligo ka nga, naglinis ka nga, ng malinis na malinis, kung todo linis mo, buong mukha mo, inayusan mo. Pagdating sa paa mo, ay yung kuko mo, napakadumi ng kuko mo sa paa, bagsak. Hindi ba ganun? Kaya pati kuko, nililinis. Ibig sabihin, buong katawan, malinis. Ang ibig sabihin doon, sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia, malinis na lahat yan, ganun. Nilinis na ng Panginoon. Kaya ang sabi, pag ikaw ay nagsisi, dahil sa utos, nagiging malinis ka na. Hindi ka na pupuntali sa pusalian para magdumi. Iingatan mo ng madumihan. Iyon ang isang utos sa tinatawag na bautismo. Ang sabi doon. At ang sabi sa unang Juan chapter 3 verse 4. Unang Juan chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ayan. Ang kasalanan daw ay paglabag sa utos ng Diyos. Ang sabi sa unang Juan chapter 3 verse 4. Ang nagkakasala lumalabag sa kautusan, sapagkat ang lumabag sa utos ay kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid ganito. Kung tayo ay inuutusan ng Diyos na dahil tayo sumampalataya na magpabautismo at hindi tayo nagpabautismo, ang sabi ni Juan, iyan daw ay isang kasalanan. Kaya ang tanda ng mga mananampalataya talaga magpabautismo, sapagkat ang hindi sumusunod sa utos ay kasalanan. Ang sabi ni Juan dito sa sulat niya. Bakit sinabi ni Juan yan? Sa unang Juan 1.3, ang sabi ni Juan sa unang Juan 1.3. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig,
upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Ayan. Jesucristo. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang alin, yung aming nakita, yung aming narinig. Kaya kung sinabi man ni Juan na yung hindi sumusunod sa utos ng Panginoon kasalanan, narinig niya yun sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita niya kung paano nangaral ang Panginoon. Kaya ang isang mananampalataya na hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, ang tawag doon ay kasalanan. Ang tanong ay ganito, kailan dapat magpabautismo ang isang tao? Ito mga kapatid, basahin natin, medyo mahaba ng konti. Mga Gawa, chapter 8, verse 27 hanggang 36. Mga Gawa. Kailan ba dapat magpabautismo ang isang tao? Pag ba siya mamamatay na? Pag ba siya ay tinatawag na matanda na? Pag ba siya ay matagal ng Kristiyano? Pag ba siya ay meron ng taon ng Kristiyano? Tsaka ba siya magpabautismo? Kailan ba dapat magpabautismo? Ang sabi dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8, verse 27 hanggang 36. Ayan, makinig po tayo. Ang sabi ay ganito. Kaya't naparoon si Felipe sa darating naman ang isang Ethiopia. Eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat na kayamanan ng Kandas o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo sa sakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niya sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi na kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta, sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil na eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Ayan, amen. Sa pangyayaring yan mga kapatid, merong isang bating, hindi niya kilala si Jesus. Sa pamamagitan ni Felipe, ipinakilala si Jesus. Nung maunawaan ni Felipe kung sino nga ba ang Jesus na ito na siyang magliligtas sa kanya, naunawaan niya na kung ano ang dahilan at bakit si Jesus ay naparito dito sa lupa. Kaya nung makakita sila ng tubig, ang tanong ng eunuko ay ang tanong ay ganito. Andito na ang tubig eh. Ano pa ang dahilan upang hindi ako mabautismuhan? Pero tinanong uli siya ni Felipe, ikaw ba sumasampalataya ng buong puso mo? Ang sabi ng bating, sumasampalataya ako. Kaya nung marinig ni Felipe, sumasampalataya ako. Ang sumunod na hakbang, binautismuhan siya. So ang bautismo pala, pagkatapos ng isang tao na sumampalataya, maunawaan niya ang kahalagahan ng tinatawag na pagliligtas sa kanya ng Panginoon. Maunawaan niya na siya pala ay mahal ng Panginoon dahil si Jesus ang magliligtas sa kanya, kasali siya sa ililigtas ng Panginoon. So, ang pananampalataya niya ay naroon, magpapabautismo siya ngayon. Willing siya
na sumunod sa utos o kalooban ng Diyos at sa kanyang bautismo na iyon, iingatan na niya ang kanyang sarili. Hindi na siya muli pang magdudumi sapagkat siya ay nilinis na sa pamamagitan ng bautismo. Kaya ang bautismo, matapos mong maunawaan sa iyong sarili na ikaw ay isang makasalanan, subalit dumating ang salita ng Panginoon sa iyong buhay upang ikaw ay linisin, hanguin sa iyong mga maling mga ginagawa, at ikaw ay makabahagi sa tinatawag na katawan ng Panginoon. Ang tawag doon ay iglesia. So, babautismuhan ka ngayon upang patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung mga bautismado, kinakailangang laging sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi basta binautismuhan lang tapos wala na. Susunod tayo sa bautismo. Ngayon, kung minsan may mga tanong o may mga sitwasyon sa ating buhay, ay paano ang sitwasyon ko sa buhay? Ano ang dapat kong gawin? May mga komplikado sa buhay ko. Sasagutin ko po yan sa linggo. Personal kong sasagutin yan sa linggo. Kung meron kayong tanong na para bagang komplikado sa inyong buhay o pangyayari sa inyong buhay, sasagutin ko po yan ng face-to-face sa inyo sa Sunday. Ang gawain natin sa Sunday, 4 p.m. Dahil malaki po ang tubig. Ito, huling po na ito Huling laki na ng tubig ngayong 2021 ng umaga. Kaya sa mga susunod, pwede na tayo laging umaga. Kasi ang tiningnan ko kalendaryo, ang laki na ng tubig sa mga susunod, alas 6 na ng umaga. So pag dumating ang alas 9, maliit na ang tubig sa kalsada. Tapos iikot na yon, magiging gabi na ang laki ng tubig. Kaya sa 2021 ito, maaaring sa isang linggo na lamang ang laki ng tubig na alas 8:30, 4:03. Kaya para hindi maapektuhan yung iba, gagawin nating alas 4 ng hapon para at least medyo wala ng tubig noon. Kaya sa linggo po magkita-kita tayo, at kung sakali sa tinalakay nating bautismo sa inyong kaisipan, para bagang may komplikado sa sitwasyon o pangyayari, sasagutin natin yan sa linggo ng face-to-face. Maganda kasi pag ang mga tanong ang komplikado dahil sa sitwasyon, face-to-face natin sagutin. Kumbaga, one-to-one tayong sasagutin yan. Ay, titiplo ba? Kaya pala talaga. Sige po, okay na po tayo mga kapatid. Sa linggo na po natin talakayin ang ibang mga katanungan. Ngayon, tinalakay lang uli natin yung bautismo dahil naka-schedule tayo sa September 23, 3 p.m. hanggang sa medyo paggabi na yun. Ganon. Maaring medyo late na ng konti, ganon. Pero 3 p.m. tayo mag-i-start. Ganon. Rain or shine siguro. Pag-pray natin na maaraw, siyempre. Para hindi tayo basa pag lusong natin doon. Pero kung umuulan man, maganda naman yung cottage na ginagawa roon. Maganda naman yung mga sisilungan natin doon. Kaya yung mga hindi pa nababautismuhan at willing na sumunod sa kalooban ng Panginoon dahil sila ay magiging bahagi ng katawan. Ang sarap atang maging bahagi ng katawan ng Panginoon. Di ba? Isa kasama ka sa ililigtas. Yung ililigtas, yung iglesia, yung bahagi sa katawan, tawag doon iglesia. Yun ang ililigtas ng Panginoon. Tapos dahil lamang sa konting hindi mo pagsunod, ayaw mong maging bahagi ng katawan, kawawa naman yung tao na iyon. Ganon. Sige po, magandang gabi sa inyong lahat, at bago tayo magwakas, ako'y hindi sanay umawit Tsaka na lang tayo, mag-pray na lang tayo mga kapatid. Pray tayo. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito, salamat sa bawat isa na nakiisa, nakisali sa kung saan tinalakay namin ang kahalagahan ng bautismo sa tubig. Kaya dakilang Diyos, ito'y aming maunawa kapag ito ang iyong nais
Kaya dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo, sa mga paalala mo patungkol sa bautismo. Dakilang Diyos, sa iyo po ang papuri pa. Salamat sa gabing ito, sa pangalan po ni Jesucristo. Ito ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa